Lagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Po ang talinghaga ko, pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. An arrest warrant for him. Parang hindi niya yata masyadong naintindihan ang proseso ng pagka nag-issue ang korte ng bench warrant, warrant for arrest. It is out of our hands already. It is in the court's hands. Kailangan ang kausap niya ang korte. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. So, all of these conditions that he's putting in are immaterial. Sir, si VP Sara nag-apologize sa mga KOJC members for asking them to vote for you. One, sir, prerogative. I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong So wala na ho, wala na kayong communication ng Vice President? No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. And then yung yung sabi nila lagi, this is all politicking. Yung mga lumalabas po na investigasyon, there's even a threat of impeachment against the Vice President. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of that come from. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan yung mga this is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with it. It has to do with the budget. So I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's malayo sa politika yun. Mr. President, thank you. Thank you. The cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung
meron naman siyang sasabihin. If he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. That we were trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of Pero it. sir, yung claim niya po na assassination. So what's your take on this? Hindi na naka-10 Daniel. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Naka-10 Daniel po, Mr. Mas. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Sinasabi po niya na, syempre, no truth to it, kasi daw single po siya, hindi siya nag-asawa, mayaman siya, kaya pinag-aagawan po siya. Hindi ko alam kung single siya, may mga nagsasabing may asawa siya, pero mayaman siya, at least inamin niya yon. Paano naman hindi yayaman? Ang dami-daming mga tao, pati mga bata at menor de edad, ay pinalimos niya ng maraming taon. Napilit binibigyan ng goal o target ng kung ilang libo sa isang araw, 3,000 a day, 1,500 a month tuwing Burr months, batay sa testimonya ng mga victim survivors. At lahat iti-turn over sa kanya para sa kanyang marangyang pamumuhay, mansyon, eroplano, at iba pa. At yung pinag-aagawan siya, ang pinakamatinding testimonya na binibigay ng ating mga kababaihang victim survivors ay marami silang dumaan at malamang yung mga kabaro nila, kabaro natin na nasa poder pa niya, dumadaan pa rin sa sapilitang sexual relations. Na si krimen ang tawag dyan ay panggagahasa. Ang panggagahasa po ay walang consent ang biktima. Hindi po yan hinahabol nila siya. Yan ay pinilit sila, kinondisyon sila, inobliga silang makipagtalik sa kanya. In a 36-minute audio, Apollo Kibuloy, one of his arguments, may patong na yung $2 million. Wala na siyang constitutional rights, wala na siyang liberty and freedom dahil sa mga pag-ibig ko. Ubod ng ganapang constitutional rights niya to the effect na iniimbestiga siya ng isang Senate committee dito, to the effect na inisyuhan siya ng warrant, inisyuhan siya ng subpoena. So, nasa kanya pa lahat ng mga kalayaan na magdesisyon. Pero syempre may obligasyon bilang isang mamamayan na may mga seryosong akusasyon laban sa kanya. As to yung may patong siya sa ulo, come on, sabi ko nga, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos magtestimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar ng mga
nakasakay sa motorsiklo, kinailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang may hindi lang banta pero talagang tinotohanan ang karahasan sa kanila ay yung mga binanggit na mga victim survivors natin na mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung si Quiboloy ang pumatay o nagpapatay, pero pare-parehong modus operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Yung si nanay, anong apelido ni nanay? Yung isang tawag nilang nanay, si Fasiol, yung isa pa, 3 po ang pinangalanan. Nito lamang na pangalawang hearing. Last one, my court na lang. Ma'am, may sinasabi si Quiboloy na inaalay na niya yung buhay niya sa bansang Pilipinas. Siya na lang daw po ang tumulong at upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Pero it's offering something hindi naman. Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun na munang unang obligasyon bilang mamamayan ang kanyang tuparin. Inaalay niya sarili niya. Sana yung ganyang kalayaang pinahalaga niya sa sarili niya, nirespeto niya sa mga babaeng biniktima niya, na walang kalayaang humindi at walang kalayaang tumanggi na sila'y gahasain niya. Yan, sorry. Sorry, hindi ako nakasalamin ko medyo malabo ng konti. Yung pagsosolicit po ay pinag-usapan both ng mga national government agencies at yung departamentong may kinalaman sa ating mga local government units na pagpapalimos sa ibang tao at lalo na pagpapalimos sa mga menor de edad, pumapailalim yan sa mga krimen. To the point na pinag-usapan nila sino nga ang dapat pangunahing or solong managot para mapigilan itong nefarious practice na ito. Kung DILG ba, DSWD ba, o ating bang mga LGUs. At ayon sa ating mga victim survivors, yung sa pilitang pagpapalimos sa kanila, sa halip na makapag-aral sila, gaya ng pangako, attraction sa kanila, makapag-aral daw sa Jose Maria College, maging scholar daw, yung pagpapalimos sa kabila ng patatrabahuhin ng maghapon sa iba't ibang trabaho, tapos sa gabi, palilimusin. For the poor, may yumaman at may guminhawa, hindi yung mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may yumaman at yan si Apollo Quiboloy. Well, pag dumalo siya, talagang sa wakas, haharap na siya sa mga tanong ng komite at kailangan nilang sumagot. Kung meron kaming ma-vet na third batch of witnesses in time for March 5, I suppose magde-decision kami kung isasabay sila sa kanya, na palagay ko napaka-traumatic din sa kanila, or yung March 5 ay para lamang sa kanya. Pero in any case, dahil nag-issue na ng subpoena ang Senado at ito ay isi-serve ng OSAA, ay obligado silang humarap. Ang maaaring mabot sa punto na ipapakontent na siya, ipapa-arrest. Kung mahirapan ang OSAA na natin, hindi ba natin Senate ang tulong ng other law enforcement agencies like PNP? Well, for one, pinag-usapan nung pangalawang hearing, sabi ng DILG, maaring hingin ang tulong ng PNP para sa pag-serve ng subpoena. And pati yung subpoena ay dinedma niya ang sa susunod na hakbang na pagpapa-contempt at pagpapa-aresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Oh, yes. No. Paninindigan ng komite yung subpoena
kahit nagtatago siya, anak ng Diyos, no, nagtatago anyway, kahit nagtatago siya, isi-serve yung subpoena sa kanyang known address. Marireceive yan. So, ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasubpoena siya ng Senado. Kasi yung ako niya, nasa pangalit siya, papayagan yung ba kung mag-request siya halimbawa ng position or virtual Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung subpoena at humarap, no, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya sa komite. Pinirmahan ni SP yung subpoena at kung pati yon ay hindi i-honor at i-contempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Quiboloy at aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP. All in the same day ba mangyayari? Pag pinari, kasi actually, titisend sa pinari. Is-serve any day now. Tapos hindi siya umattend that day. Arrest na ba agad o hindi pa? Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil iko-contempt ko siya. Pero arrest will not happen on March 5. I'm not sure that that's humanly possible at may ilang mga prosesong dadaanan, pati yung documentation through the signing of any necessary documents dito sa Senado. Pero, masa-set in motion yung ganong proseso pag hindi nila in-honor yung subpoena. Opo. Yes. Pero pa hindi na doon pa. Tapos, wala pa rin daw yung tulong sabi ng mayor. At yung point na gawin nila sa Nagpahayag ako na ang linaw-linaw ng findings ng komite. Kaya, nakapagtataka bakit at least isang department, ang DENR, ay apparently hindi pa inaaksyonan yung mga rekomendasyong iyon. At essential yung ganyang aksyon ng gobyerno dahil pinakita niyang investigasyon namin, jointly of course, with and led by the Senate Committee on Public Order, dyan sa kina Senyor Aguila, at pati ito ngayon kay Apollo Quiboloy, na kapag panatisismo ang dinidevelop, no, sa isang di umanong religious organization, nagiging seedbed yan ng mga krimen laban mismo sa mga miyembro ng komunidad. So, hindi pwedeng hindi umaksyon ang gobyerno. Kailangan yun. Regarding that, yung nangyari po kasi sa kaso nila Senyor Aguila, ano po, nakipagtulungan malaking bahagi yung LGU, Opo. and then yung mga iba pang government agencies like PNP, DNR, pero dito sa kaso po ni Pastor Quiboloy, ibang-iba. Do you expect them na sana ganito rin yung ipakitang pakikipagtulungan ng ahensya ng gobyerno sa Senate? Well, siguro sa bawat resolusyon at bawat investigasyon, iba't ibang ang tawag nito, iba't ibang degree or quality ng pag-engage o pagsuporta ng iba't ibang national government agencies o LGUs for that matter. Pero hindi ako nadi-disappoint sa degree ng pag-engage ng mga government agencies dito sa ongoing investigation namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Quiboloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment of support. So, hindi ako nadi-disappoint. May attempt pa ba ulit na magtalim ng testigo? Good question. Wala pa akong narinig ulit sa aking legis na may ganon. So, sana
na namalaya nila na, ops, nahuhuli pala kung may attempts na magtanim ng false witnesses at i-discarril ang investigasyon ng komite. Very good po ang iba yung sa SBSI na question yung DNR contract. What about kay Pastor Antibulo regarding dun sa Glory Mountain? Ang sinasabi before was a protected area. Bakit napunta sa kanya yung ganung kalakuna? Well, that would be a valid issue kung may mag-raise ng isyong iyan sa aming pagdinig. Pero so far, wala pang nag-raise ng isyong iyan. So, puno rin ng plato sa ngayon ng komite pagtingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings.